dito po sa chapter 13 ay makita po natin yung mga katotohanan na nagpapatuloy sa kung ano ba yung buhay na meron dapat ang isang sumampalataya na. Last week po ay pinangunahan po tayo ni Kuya Julie sa pag-aaral sa Romans chapter 12 kung saan pinaumpisahan kung ano ba yung buhay dapat ng isang mananampalataya. Kung ano ba yung tamang pagsamba. Kundi yung ating mga buhay ay gagamitin bilang isang buhay na handog, banal, kalugod-lugod sa Diyos bilang ito yung ating pagsamba. Okay? Wala man po tayong maibigay materially, physically sa ating offering na ginagawa. Sapat na po sa harapan ng Diyos yung ating mga buhay kung ito ba'y nakalulugod bilang offering po natin sa Diyos sa ating pagsamba. Hindi lamang po araw ng Sunday. Katulad ng binanggit ni Ate Rachel, hindi lamang tayo parang nakamaskara Sunday, tapos pag after nun ay hindi na. Kundi yung buhay na yun ay nagpapatuloy, maging ito man ay sa labas ng church. At kaya ako binanggit sa Romans chapter 12, ano ba yung buhay after nun? Ano yung mga buhay? Merong pag-ibig, ginagawa ang mabuti, hindi gumaganti sa masama, nagtsatsaga, nagtitiis. So, ayun po yung mga buhay. Mga gawain o evident ng isang tunay na mananampalataya. Sa iba pong pag-aaral, ito yung marks of a true Christian. Nakikita sa buhay ng isang sumampalataya yung mga bagay na ito. Hindi man lahat, unti-unti nakikita po yung mga bagay na yun na sinasabi ni Apostol Pablo na kanyang binanggit sa 12 kabanata. At dito po sa Romans chapter 13, makikita po natin yung karagdagan pa. Hindi po ito separate na teachings ni Apostle Paul para sa mga mananampalataya sa Roma. Kundi ito ay katugtong pa rin po ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Paano tayo mamumuhay regarding sa pamahalaan? So timely po nung ating topic at dyan yung eleksyon. So ang dami natin naririnig, nakikita mga tao na gusto nila manungkulan sa pamahalaan. Pero kung hindi sila yung gusto natin, ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon regarding sa pagpapasakop sa mga namumuno sa ating bayan, sa ating bansa. Okay, makita po natin ito sa Romans chapter 13. Isa pa, ano yung katungkulan ng pamahalaan ng sinasabi sa salita ng Panginoon? Pangatlo, makikita din po natin dito, nilalaman po nito yung buod ng kautusan. So, paano natin malalaman na masusunod ba natin yung kautusan? Meron ba tayong katangian sinasabi dito sa Romans chapter 13? At panghuli, yung encouragement ni Paul na sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay namumuhay na naghahari si Kristo sa ating mga puso. Papaano po yun? So dito po natin makikita sa Romans chapter 13. At isa-isahin po natin. So makita po natin dito yung mga talata sa mga walang dalang Bible. So basahin ko po Romans chapter 13 verses 1 to 14. Sundan nila lamang po ako sa aking pagbabasa. Sabi po dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila may mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyo bunhi. So, malinaw po yung binabanggit kung paano po ba dapat tayo mamuhay sa ating pananampalataya na pinag-uusapan po ang mga pinuno ng ating bayan o ng pamahalaan. So, binanggit dito sa verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino po yung bawat tao dito? Hindi lamang yung
mga mananampalataya, kundi lahat ng tao na under sa kanya-kanya government. So, pag-usapan po natin, sa panahon po kasi nito, sa Roma ay nakapailalim po yung mga Hudyo sa pamumuno ng Roma. At madaming nangyayari noon sa mga Hudyo na hindi nila gusto sa pamamalakad ng mga Romano. Una, yung pagbabayad ng tax. Sobra yung paniningil sa kanila. Dumating pa nga po sa point na sinubok ang ating Panginoong Jesus. Kung mababalikan niyo po ito, kung di po nagkakamali sa Matthew, yung tinanong ng mga tagapagturo ng utusan ng ating Panginoong Jesus, dapat pong magbayad ng tax o ng buwis sa Roma. Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, ang para kay Cesar ay ibigay mo para kay Cesar. Ang para sa Diyos ay ibigay mo para sa Diyos. So, sinagot ng ating Panginoong Jesus ito na kung ano yung narapat para kay Cesar, ibigay ninyo. Kung ano naman yung nire-require ng Diyos na kanyang hinahanap para sa isang tao, ibigay nyo para sa Diyos. So, ito ay nagpapakita na ang ating Panginoong Jesus mismo ay nagtuturo na tayo ay magpapasakop sa anumang pamahalaan, gobyerno ang nakasasakop sa atin. Bakit po ba hindi nagagawang magpasakop ng mga tao? Magkaiba ng interest, lalo na po ngayon, sa panahon ngayon, madaming tulisa sa kasalukuyang namumuno sa ating bansa. Pero, ang sinasabi po dito ng salita ng Panginoon, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bakit po? Ano po ba kasi yung role ng pamahalaan? Ang government po, ito ay tinilaga ng Diyos para sa isang mabuting bagay. Dalawang bagay. Para ipatupad ang kaayusan at kakibat po na yung paniningil ng buwis para tumakbo po yung sistema ng government. At mabuting bagay po ang gobyerno. Bakit? Kung wala pong gobyerno, hindi po magkakaroon ng kaayusan sa ating lugar. Lahat po ay meron kanya-kanyang sinusunod. Pero dahil may government at merong sistema ang gobyerno, ito po yung nagtitikta sa bawat hindi na po mananampalataya, sa bawat tao nang susundin nila kung ano ba yung tama at ano yung mali. Sa pamagitan ng ng batas. At dito po, sa pamagitan ng kautusan o mga batas na pinapairal ng Roma para sa mga Hudyo. At alam po natin na hindi po naging madali yung buhay ng mga Hudyo sa panahon pananakop ng mga Romano. Pero hinihikayat ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya na sa kanila makita yung pagpapasakop sa government kahit mahirap. Kung titingnan po natin dito yung kalagayan ni Apostol Paul, hindi po siya malaya. Ano po yung kanyang kalagayan sa Roma? Siya po ay nakakulong. Dahil saan? Sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. So kahit na ganun yung kalagayan niya, at dahil ang nais ng Diyos, dahil ang Diyos mismo po ang nagtalaga ng pamahalaan. At kung susuway po tayo sa sinasabi ng gobyerno, sabi po dito, ay sinusuway po natin ang itinakda ng Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng pagpapasakop? Katulad po ba ito ng absolute obedience o yung lubusang susundin po natin lahat ng sinasabi ng gobyerno? So hindi po. Yung pong pagpapasakop, tayo po ay magpapailalim sa batas na pinapairal ng gobyerno, pero meron pong dadating na punto o batas na gagawin na taliwas po sa ating pananampalataya. Ito na po yung punto na hindi po natin susundin ang sinasabi ng gobyerno. Kung makukompromisa na po yung ating pananampalataya. At merong mga example po na makikita po natin sa Bible na nangyari po yung ganitong pangyayari na hindi po sinunod ng mga nananampalataya sa Diyos kung ano yung iniuutos ng namumuno sa kanila. Makita po natin yung dalawang halimbawa na ito. Tingnan po natin sa Old Testament. Yung isa, pangalawa naman po ay sa New Testament. Kung papaano punto ba sa buhay natin, maninindigan po tayo sa ating pananampalataya at hindi susunod
kung darating sa punto na ganito yung iutos sa atin, ng namumuno sa atin. Makita po natin sa aklat ni Daniel. So, familiar po ito, yung story po na ito sa Old Testament, sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga magtagal sa pananampalataya. Yung story po ng tatlong magkakaibigan. Kilala niyo po ba yun? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. So dito po natin makikita yung paninindigan nila sa pananampalataya dahil hindi na po naaayon sa kanilang pananampalataya yung iniuutos ng hari na namumuno sa kanila. Makita po natin sa Daniel chapter 3, bubuksan po natin yung ating mga Bible. Simulan po natin, buong kabanata po kasi ito yung storya, pero pwede po natin simulan Daniel chapter 3. Verse 10. Sige, simulan po natin sa verse 10. Yung po kasi mga naunang verses, ito po yung event kung saan nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang rebulto sa lalawigan po ng Babylonia. Pinatayo po niya yung isang gintong rebulto at nais po niya na ang bawat rehiyon, bawat pinuno ng mga hukbo, bawat gobernador ng mga lalawigan, bawat tagapayo, bawat ingat yaman, bawat hukom, bawat maestrado, mga pinuno ng kaharian, sa madaling sabi, lahat ay mangyayari na sasamba doon sa rebulto na yun. Pero ano po yung ginawa ng tatlong magkakaibigan? Basahin po natin sa Daniel chapter 3, verse 10 hanggang sa mga sumusunod. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagoblag na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga hudyong nilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos, ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni hindi sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong rebulto, sandaling marinig niyo ang tunog ng instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? So, dahil hindi po nila sinunod, yung pong iniuutos ng namumuno sa kanila, si Haring Nebuchadnezzar, dumating po yung kanilang buhay sa isang kaparusahan. At katulad po nung sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, doon sa tatlong magkakaibigan, sa tatlong lalaki, ginawa po ito. Nilagay po sila doon sa pugon. Yung po yung term dito, yung pugon. At inumpisahan itong paapuyin. Ngunit ano po yung nangyari? Kung ipa-fast forward po natin, samantala, nakagapos pa rin na bumagsak na naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis apoy? Opo, kamahalan, sagot nila, bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusulog? At ang tingin ko sa ika-apat ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon, sinabi niya, lumabas kayo riyan at liga rito, Shadrach, Meshach, at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon. At after po nito, ay pinautos na po ni Haring Nebuchadnezzar, sino man mula sa anumang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. So makita po natin dito yung naging bunga, yung paninindigan ng tatlong mananampalataya ng Diyos. Dumating sa punto na hindi na tama yung iniutos nung nakakasakop sa kanila, nung pinuno, at ito ay makakompromiso na yung kanilang pananampalataya. Pero, anong ginawa ng tatlong kaibigan? Sila ay
nanindigan sa kanilang pananampalataya. At alam po natin sa panahon ngayon, ay meron ng mga katuruan, meron ng, kahit kung mismong batas, ay meron na pong pinapatupad ang gobyerno na makakompromiso yung ating pananampalataya. Pero, hinihikayat po tayo na kung ano lamang po yung hindi makakompromiso sa ating pananampalataya, lamang po yung ating susundin at patuloy pa rin tayo magpapasako sa Diyos. Ngunit kung ito po ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos at hindi na po ayon sa ating pananampalataya, doon na po natin magagawa dapat yung ating paninindigan. Ano man yung maging bunga nito. Doon sa tatlong magkakaibigan, dumating ito sa kaparusahan para sunugin dun sa pugon. Pero anong pagkilos ng Diyos? Pinatunayan ng Diyos dun sa mga nandoon sa pangyayaring iyon kung sino siya na pininiwalaan ng tatlong magkakaibigan. At alam naman po natin, sa pag-uumpisa po natin, sa pag-aaral natin sa Roma, sa panindigan po natin sa mabuting balita ng kaligtasan, wala pong sino man ang mapakahiya na mananampalataya na pinapatuloy pinapahayag at sinasapamuhay ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi meron pong mas higher authority kaysa sa government. Sino po? Ang Diyos. At siya po ang nagtalaga sa government o sa pamahalaan. At siya din po may kapangyarihan sa lahat. Kung alam po natin na ang Diyos ang mayroong kapangyarihan, kontrol sa lahat ng nangyayari, kung tinalaga niya ang gobyerno ito, magpapasakop tayo, pero hindi po total or absolute obedience sa lahat ng sinasabi ng gobyerno. Kung ito pa rin po ay naayon sa kalooban, naayon sa tama at sinasabi sa salita ng Diyos. Okay? Kung papatuloy po natin yung pagbabasa sa Romans chapter 13, sabi po sa verse 7, Romans chapter 13, verse 7. Ibinigay ninyo sa bawat isa, balik po tayo sa verse 6, iyan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Ito po ay tumutukoy sa gampanin naman ng isang citizen ng isang pamahalaan. So, gampanin po ng mga mamamayan ang tamang pagbabayad ng buwis katulad ng pinapairal po sa panahon ng Roma. At ganoon din po sa atin sa panahon ngayon, ito po yung hinihikayat sa atin. Kung dapat tayong magbayad ng buwis, ay bayaran po natin ito ng tama. Kasi hindi lamang po ito sinasabi ng BIR, hindi lamang po ito ini-implement ng gobyerno, kundi mismo salita ng Panginoon, ito po ay makikita po natin. Katulad nga po binanggit ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang para kay Cesar, ay bigay nyo kay Cesar. Kung ano ang para sa Diyos, ay bigay ninyo para sa Diyos. Yung pagiging tapat po natin sa Diyos, ay hindi po dapat nagiging iba sa pagiging tapat po natin sa ating tungkulin bilang mga nasasakupan ng isang pamahalaan. Okay? Halimbawa, dito sa Barangay Sapang Putol, kailangan may gawin ito. Itali ang inyong aso. So, simpleng ganun po, batas. So, kung meron ganung batas, dapat susundin natin kung ito man ay makakabuti. So, kung itatali man natin yung aso, makakabuti man ito. So, para iwasan yung halimbawa, merong makagat at di natin alam kung anong kalagayan ng aso. So, simple lamang po illustration yun. So, dito naman po binanggit ni Apostle Paul yung tamang pagbabayad ng buwis. Kasi ito yung role ng isang tamang mamamayan. Okay? So, very practical po, no? Yung mga sinasabi dito ni Apostle Paul. Sumunod naman, sa verse 8, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang pagdalasaang mag-angkin ng pag-aari ng iba at limang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Diba sabi po sa mga previous natin na pag-aralan, wala na po ang mga Hudyo, ang mga Hintil sa kapangyarihan ng kautusan. Saan na po dapat namumuhay? Sa pananampalataya, sa pag-ibig at habag ng Diyos. Pero bakit sabi dito, ang katuparan ng kautusan ay ang pag-ibig? Bakit ko nasabi ito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Roma? Dahil kung walang pag-ibig, ay hindi po natin magagawa ng tama ang kautusan. Halimbawa po, yung huwag kang mangangalunya. Kung sinasabi mong meron kang pag-ibig, pero nangangalunya ka, wala pa rin sa iyo ang pag-ibig. Sinasabi mo meron kang pag-ibig, pero nagnanakaw ka, wala pa rin sa iyo ang pag-ibig at hindi mo nasusunod ang kautusan. Kaya po nauuna ang pag-ibig bago po natin magawa yung sinasabi sa kautusan. Ibig sabihin po, ang pag-ibig at kautusan ay dapat makikita sa mga mananampalataya. Yung pamumuhay ayon sa kautusan, alam po natin na kautusan ay tama. Ibinigay ito ng Diyos hindi upang pahirapan yung mga Hudyo, kundi upang ipakita sa kanila kung ano ba yung moral standard ng Diyos. At alam po natin na sa pagsunod sa pamahalaan, kaakibat nito yung moral standard. Yung mga tama na hindi makakasama sa iyong kapwa. At kung wala kang pag-ibig, hindi mo magagawa ng lubusan yung kung ano man po yung sinasabi sa kautusan. At hindi mo magagawa yung mga bagay na ito na wala po talagang pag-ibig. Katulad po ng binabanggit sa John chapter 13, verse 34 to 35. Kung bubuksan po natin yung ating mga Biblia. John chapter 13, verse 34 to 35. Ito po ang sinasabi. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hanapin niyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, hindi naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, parte pa rin po ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano na maipakita po natin, bukod sa pagsunod sa authority o sa government, dapat po ay namumuhay din tayo ng ayon sa pag-ibig. Kasi kung hindi po tayo mamumuhay na ayon sa pag-ibig, hindi po natin magagawa yung mga nauna. Hindi po natin magagawang sumunod sa kautusan, salita ng Panginoon, hindi po natin magagawa na sumunod sa pamahalaan na tinalaga ng Diyos. Kung ipagpapatuloy po natin yung pagbabasa sa Romans chapter 13, verse 11, gawin niyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. So ito yung dahilan kung bakit nagpapatuloy po sa paghikayat si Apostol Pablo sa pamumuhay. Kung papansinin po natin sa Romans chapter 12, hanggang dito po sa kalahating part po ng Romans chapter 13, ito po yung mga tamang pamumuhay na makikita dapat sa isang mananampalataya. At bakit po natin ito gagawin? Bakit po tayo dapat mamuhay ng naaayos sinasabi ng salita ng Panginoon? Sabi po dito, ang pagligtas sa atin na higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Yung ating pong buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, yung buhay po natin is one day closer para saan? Para kay Nino. Para sa Diyos. At kung sinasabi natin tayo ay mananampalataya, tayo ay mga Kristiyano, ngunit hindi naman po nakikita sa atin yung mga
bagay na ito na sinasabi ni Apostle Paul mula sa pagkipagkapwa, mula sa pagpapairal ng mabuti, mula sa pagsunod sa pamahalaan, maging sa pagpapairal ng pag-ibig, tunay po ba tayong mananampalataya? At tunay ba tayong papalapit sa ating Panginoong Hesukristo? Kasi ito po yung mga bagay na gagawin. At gagawin natin ito kasi alam natin papalapit na ng papalapit ang kaligtasan. Ibig sabihin ba wala sa atin ang kaligtasan? Hindi po. Kung pinag-uusapan po kasi ang kaligtasan, tatlong bagay po ito, tatlong tenses. Past, present, and future. Ano po yung past tense ng salvation? Justified. Yung nangyari po doon sa krus, natapos na. Ano po yung present? Yung sanctification, ito po yung ginagawa natin ngayon na pamumuhay. Buhay na banal, kalugod-lugod at nararapat sa harapan ng Diyos. At yung buhay po na ito ay patuloy hanggang sa kaluwalhatian, yung glorification, yung buhay na papunta po sa langit o nandun na sa langit. Kaya po binanggit dito ni Apostol Pablo, gawin nyo ito, hindi lamang sinabi sa first part ng chapter 13, kundi lahat ng sinasabi sa salita ng Panginoon regarding sa pamumuhay bilang Kristiyano ay gawin ninyo dahil nalalapit o mas malapit na tayo sa pagliligtas na gagawin po ng Panginoon. So ang tanong, ang bawat isa po ba sa atin ay one day closer na sa Panginoon? O one day na delay? Kasi hindi ginagawa o sinasa pamuhay yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Napakagandang paalala po kasi ito po yung original design ng Diyos sa tao. Mabalikan po natin yung creation. Nilikha ang lahat sa loob ng 5 araw. At sa 6 na araw, ano yung panghuling nilikha ng Diyos? Ang tao. At ano yung sinabi ng Diyos nung kanyang likhain ang lahat? Napaka-buti. Ibig sabihin, nung likhain ng Diyos ang lahat, maging ang tao, ang layunin ng Diyos para sa lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Pero dahil sa kasalanan, ito ay nasira. Kung bakit din po ayaw natin ngayon sa gobyerno, hindi ko po sinasabing lahat. So, meron po tayong kanyang-kanyang prinsipyo. Maraming ayaw sa gobyerno. Bakit? Doon tinalaga sila ng Diyos, ano yung nagpapasira? Ang kasalanan. Ang kasalanan ang sumira sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kung bakit pasama ng pasama ang mundo dahil dito sa kasalanan. Okay? At dahil doon nasira yung original design ng Diyos para sa tao at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, binalik ito ng Diyos at kung tayo ngayon ay sinasabi natin na sumampalataya na, dapat ay sinasakubuhin natin kung ano yung nirestore na ng Diyos sa atin. Dahil sa ating pananampalataya, na-restore na ang bawat tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus. At kasama ng restoration na yun sa atin, yung transformation at ganun din, yung sa transformation ay makita sa atin yung mabuti na disenyo talaga ng Diyos para sa tao. Ano po ibig sabihin na namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag? Sa time po kasi nito, hindi ko po alam kung ito po yung time kung saan malapit na ding mamatay si Paul. Tapos, sumulat din siya ng kay Timothy. Alam ko po nasa Roma na si Paul sumulat siya. Yung kalawang sumulat kay Timothy. At nakikita ni Apostol Pablo yung kanyang buhay na patapos na, namamaalam na ang gabi, pero malapit ng lumiwanag. Ibig sabihin, nagawa niya yung gawain na inilaan ng Diyos para sa isang sumampalataya.
sa Kanya. Ibig sabihin, natapos ni Apostle Paul yung kanyang takbuhin bilang mananampalataya ng yung kanyang buhay ay nilaan, nakalulugod at naayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang buhay na inilaan dito, doon mamamaalam na yung takip silim, tama ba? Takip silim, madapit hapon. Ano na yung kanyang buhay. Pero hindi doon matatapos yung kanyang buhay kasi nagawa niya, pinapagawa ng Diyos at siya ngayon ay makakapiling na ng Diyos doon sa kalangitan. Yun po yung yung ibig sabihin na mamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Natapos ni Paul yung kanyang takbuhin na merong tapat at tunay na pananampalataya sa Diyos. At yung kanyang buhay, dahil ganoon yung naging buhay na, ay buhay patungo sa Diyos. Patungo sa piling ng Diyos. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan ng inggitan, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Ito po yung buod mula chapter 12 hanggang sa kabuuan ng chapter 13. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Paano po natin mapaghahari ang Diyos sa ating buhay? So, ang pananampalataya po, isang illustration lang po yung babalikan ko. Narinig na din po natin. Ang pananampalataya po, tulad po yan ng puso po natin na mayroong trono. Okay? Sa trono po iyon, wala pa po tayong pananampalataya. Sino pong nakaupo? Sino ang nasusunod? Yung ating interest, yung ating pangsariling kagustuhan na makasalanan. Pero, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, siya ay ginawa natin doon sa puso natin. Kusang loob natin inalis yung ating mga sarili at sino yung pinaupo natin? Ang Panginoong Hesukristo. At kung ang Panginoong Hesukristo na yung tunay na nakaupo sa trono ng ating mga puso, siya dapat yung naghahari sa ating mga buhay. Anong evident nito? Yung napag-aralan po natin sa chapter 12 at chapter 13 na hindi makukompromiso yung ating pananampalataya sa ating pamumuhay. Maging ito man ay pagsunod sa gobyerno, pagsunod sa kautusan, pagkipagkapwa-tao, nakikita na tunay na naghahari si Kristo sa ating mga puso. At hindi na pinagahari yung ating hilig ng laman. Babalikan ko lang po yung binanggit kong illustration dun sa preaching ko po last time. So, paano po natin hindi mapaghahari yung laman sa ating mga buhay? Imagine po natin yung ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Yung inuubad po nating damit. Alala niyo po yun? Yung inuubad po nating damit. Di ba mabaho? Madumi. At kapag sinuot pa natin yun, ano yung mararamdaman natin? Nakakahiya. Di ba ganun po ang kasalanan na dapat sa atin? Kaya po araw-araw tayo nagpapalit ng damit kasi nakakahiya na pong suotin yung damit na mabaho at marumi. At dapat po ganun din po yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Yung buhay po natin, nakikita si Kristo, hindi na po yung ating pagiging makasalanan. At paano po natin ito ulit magagawa? Sa pamagitan ng pagsunod, tapat na pagsunod sa kanyang mga salita. Hindi lamang po pagsunod. Madali po yun sabihin mo sinusunod ka sa pamagitan ng pag-declare nito sa harap ng maraming tao sa church. Pero ang tunay na hamon nasa labas. Nakita ba ito sa pamagitan ng ating buhay na naghahari si Kristo sa atin? Kaya po ang hamon sa bawat isa sa atin, sa ating pagtatapos sa Romans chapter 13, ay patuloy po isa pang buhay pag-arin si Kristo sa ating mga buhay.